So, mag-grocery kami ngayon ni Kano dahil wala na tayong mga stock at isa sa pinakaayaw ni Kano talaga dito sa Pinas ay ang traffic. So, ayan. Pagkatapos nga namin ng grocery ay syempre umuwi din kami at nag-selfie-selfie doon kami saglit kasi minsan lang kami lumabas dahil nga syempre pag lumabas ka, napaka-traffic at isa to sa mga ayaw niya. So, ayan. Nakadating na nga kami dito sa bahay. Saglit lang kami at sabi ko nga bilisan lang namin mag-grocery kaya tuwing mag-grocery talaga ako may dala akong mga listahan dahil syempre kung wala akong dalang listahan kung ano-ano yung madadampot ko tapos pag uwi ko ng bahay ay wala palang ganito, wala palang ganon. Kaya ugali ko talaga bago ako umalis ng bahay ay naglilista na ako. So ayan, bago yan, syempre nag-withdraw muna dito si Kano dahil wala tayong pangbayad at syempre may mga bibilhin tayo minsan na need natin ng cash. Kasi nga sa kanila hindi uso sa kanila yung cash. So pag lumabas sa kami, saka lang siya mag-withdraw. So ayan. So, pagkatapos na yung nag-withdraw, ayun, nakapag-grocery kami at syempre napakahaba ng pila at grabe nga talaga ang traffic. Palagi na lang traffic kahit hindi Pasko, kahit hindi holiday, talagang traffic na traffic talaga lagi sa kalsada dito sa Metro Manila. Kaya minsan bumababa yan siya ng motor tapos naglakad-lakad kasi sumasakit daw yung kanyang puwet kapag matagal daw sa traffic. So, syempre, minsan nagtataka yung driver bakit daw bumaba si Kano. Sabi ko, ganyan talaga yan pag na-traffic, naiinip siya. So, ayan, pag umandar naman uli ang motor, sumasakay siya ulit. Kaso nga lang sabi ko sa kanya, wag niya na yan ulit-ulitin kasi may mga loko-lokong driver na biglang humaharurot, baka mahagip siya. Sabi niya, grabe naman ang traffic. Siguro na-stuck kami sa traffic ng halos 30 minutes kasi nga mayroong banggaan pala sa unahan, so kailangan mag-give way kasi may mga dumadaan na ambulansya, kaya sabi ko kaya nag-traffic. Kaya ayun, syempre pag traffic automatic maghihingi ng dagdag ang mga driver. So sabi ko nga bakit naman magdadagdag ang mahal na ng pamasahe. So ayan, nakauwi na din kami sa napakahabang traffic sa labasan at syempre tuwang-tuwa naman yung alaga naming si Karina dahil nakita niya madaming bit-bit ang daddy Jerry niya, ang daddy Kano niya. Syempre mayroon din siyang dog food dyan kasi nga good for 1 month yung dog food niya na binibili namin. Kaya alam niya talagang mayroon din siyang pasalubong. So ganyan talaga, kailangan alam niyo ba kung bakit isa sa mga prioridad talaga ni Kano yung mga pagkain kasi malayo kami dito sa bilihan. Kaya kapag namili kami, automatic good for 1 month or good for 2 weeks yung binibili namin kasi nga mas mahal kasi pag tingi. So ayan, aayusin na natin itong ating pinamili dahil syempre akala nyo madami yung pinamili ko. Sus, mga biskwit lang ito at mga gamit sa bahay. Ang pinakamadami kong pinamili dito ay ang mga gamit ko sa panlaba kasi araw-araw maya't maya ako gumagamit ng sabon. Kaya ayun ang pinakamadami ko dito. Tapos ang mga pagkain niya kasi magkakaiba kami ng pagkain. So sa akin okay lang gumamit ako ng mga mantika, sa kanya hindi, kailangan may dairy cream talaga siya. Sa akin pwede lang nung wala akong palaman, sa kanya hindi pwede, kailangan mayroon siyang mga clara uli kung mga ano-ano pa yan. Tsaka syempre magkakaiba nga, tapos meron pa siyang mga ginagamit na pag gumagawa siya ng mga tacos. Kaya hindi kami makakapamili sa mga tabi-tabi lang minsan ng mga tindahan dahil may mga kailangan siya na dapat doon lang namin mabibili sa malaking grocery. Kaya once a month kailangan makalabas kami at twice a month dahil nga sa mga kailangan namin na hindi available sa tindahan. So, ayan, tsaka bumibili rin talaga ako ng konsumo, mga bigas namin, tsaka ang mga gulay, bibilhin ko lang yan sa talipapa dahil syempre hindi naman pwedeng bumili ka ng gulay sa grocery dahil frozen na yun. Tapos, ipo-frozen mo pa, so wala na. So, hindi na siya malasa. So, ngayon, ang gagawin ko, ang mga importante lang talaga naming bibili na hindi ko mabibili sa mga tindahan. So ayan, 'di ba? So sa panahon ngayon kailangan i-priority mo talaga yung loob ng bahay mo dahil kunwari bumili ka ngayon,
116. Pagbalik mo, hindi na siya 116. 126 na, 121. So, ang laki ng diferensya. Kaya nga, pag bumibili talaga ako pang madamihan na at siyempre, diba? Sabihin nyo naman na, siyempre, may pambili ka, hindi. Kailangan mo lang talagang budgetin. Kung baga, ito kailangan umabot to sa susunod na sweldo. So, kailangan ito umabot. So, ganon. So, ganon talaga ako maglista kasi alam nyo ba, wala din naman ako ditong mautangan. Wala din naman sa akin magpapautang kasi sasabihin nila, afam yung asawa mo, bakit mangungutang ka? So, ang mindset ng tao talaga iba-iba. Kaya lagi ko yan sinasabi kay Kano na kailangan yung ating grocery ay tumagal ng 1 buwan at kung hindi man, kailangan kumbaga kahit malang umabot ng 2 or 3 weeks kasi ang 1 week madali na lang natin yan gawa ng paraan. So ayan, nandito na nga ako at syempre ako talaga yung nag-aayos ng aming mga pinamili dahil alam ko naman na pagod na yan siya sa traffic, tapos mabilis na siya ngayon mahilo. Hindi na siya katulad nung dati na nakakatagal kami sa labas, kaya pag umuwi kami, hinayaan ko lang muna siyang mag-relax, tapos kapag nakarelax na siya, bababa siya, tapos tutulungan niya ako. Kaya sabi ko okay lang naman dahil ako kasi sanay talaga ako ng multitasking. Minsan nagagawa ako dito, naglilinis ako, naglalaba ako. So siya kasi kung ano lang muna yung ginagawa niya, yun lang dahil hindi na daw niya kaya yung madami siyang isipin. So masakit daw yung ulo niya. Kaya sabi ko ako na lang lahat ang gagawa nito at ka na lang magpahinga. So may mga kape kaming inuuwi kapag nagkakape siya doon sa Dunkin Donuts. So tinatabi ko yung mga asukal, creamer. Kasi nga minsan pag nawalan kami ng creamer, nagagamit din namin yun. At syempre isang beses nga hindi kami nakalabas, diba, nung nagkasakit kami. Tapos wala kaming mga asukal. Sabi ko madami tayong asukal yung galing sa kape sa Dunkin Donuts. So ayan yun ang ginamit namin. At sabi niya nga sa akin, kung wala daw ba kaming nakalimutan dahil nga sobrang dami talaga ng tao at kapag payday talaga sobrang haba din ng pila sa cashier, kaya isa din yun sa nahihilo siya. Kaya minsan pag nasa cashier ako, umuupo siya doon sa food court, tapos inaantay niya lang ako doon. Sabi ko, kompleto naman na yung atin na family at siguro aabot na to next payday. Kasi sabi niya nga, parang meron daw siyang hindi nabili pero nakalimutan niya din. At nakalimutan ko, wala kasi sa listahan ko. So hindi ko naintindihan kung ano yung wala sa pinamili namin. Kaya sigurado bukas na namin yan maalala kasi nga ngayon pagod kaming pareho kaya hindi namin naalala kung ano yung wala sa listahan. So ayan, dito ko nga yan nilalagay sa luma namin na ref ang mga pinamili namin na mga dry goods, yung hindi inaamag. Bala ko din sanang itapon to kaso wala naman akong lagayan ng mga pinamili namin dahil kung bibili na naman ako ng bagong lagayan, masikip na dito sa bahay dahil sobrang liit talaga ng space namin. Pero nang una naming lipat dito ay hindi naman ganito kasikip, kaso lang may mga nabibili-bili kaming mga gamit sa bahay. So ayun, medyo sumikip na. Ayun nga, tinitingnan niya nga sa notes niya kung may nakalimutan nga siyang nabili, na hindi namin nabili. At ang hindi namin nga pala nabili ay ang kanyang Smackers. Smackers na palaman, parang alam niyo yung parang jam na ayoko naman ng lasa nun, pero para sa kanila masarap yun kasi nga nilalagay nila yun sa kanilang toast bread kapag umaga dahil hindi talaga siya kumakain ng kanin sa umaga, tsaka bihira lang din siya talagang kumakain nun. So ayun pala ang aming nakalimutan. So ayan, so babalik na lang kami next time kasi sabi niya nga meron pa naman daw siyang kaunting palaman dyan, yan na lang daw muna yung gagamitan niya. So, ayun lang ang aming napamalengke at sobrang pagod na pagod dyan kung nakikita nyo dahil, ayan, sobrang traffic talaga. Iwan ko ba bakit napaka-traffic ngayon?